Tatay, Papa, Daddy, ano man ang tawag sa inyo, kayo po ang bida ngayong buwan ng Hunyo. Advanced Happy Father's Day po sa mga haligi ng tahanan. Ito po ang mga inspiring na kwento para sa inyo dito sa Good News. Para sa nalalapit na Father's Day, may special guest tayo rito sa Good News. Tahimik lang daw siya sa umpisa, pero ang tito niyong vlogger, What's down mga pamangkin? Magpaano kayo? This is your tito, his tito, her tito, the tito of your tito, sa tito of your titas, the tito of everyone. nais daw ibahagi sa atin na officially promoted na siya to Daddy ka na ulit. Daddy! Hi, Tito Vince. Hello Thank you po. very much at nandito ka ngayon. Yes. Kung tambay kayo online, malamang kilala niyo silang dalawa. Tatay, I love you. Ang couple vlogger na sina Tony Fowler at Vince Flores. Pero never ako na-surprise ng Toro family kahit ikaw ng balloons o ng kahit cake. Never ako sinurprise. Kada video, umaabot lang naman sa milyon-milyon ang views. Nag-start po kasi na Toro family yung naging name ng family namin kasi Tony and Tyronia. Bago ka pa pumasok sa picture. Yes, bago Yun pa na po ako sila. pumasok. Yes po. At ang isa sa mga hinangaan ng mga netizen, ang closeness ni Tito Vince at ng panganay na anak ni Tony sa dating partner na si Tyronia. Kasi anak, pero reserve talaga namin to kasi didate ka namin ng buong Toro family. Parang modern family Yes, talaga siya. nagkaroon po ng moment na yung father ni Tyronia tumira sa bahay kasama namin. Kasama yung bago niyang asawa. Opo. Ano to? Para pang material lang o Hindi po eh. walang po. selos, Wala po. ganon? Nung una nahirapan po akong tanggapin. Sabi ko, ano ba naman to? Bakit kailangan kong kaibiganin yung ex mo? Sabi kasi sa akin ni Tony, ayokong ilayo kay Tyronia yung tatay niya. Pero ano sinasabi mo? Okay lang ba sa'yo yon? Okay lang po sa akin. Kasi ang nagmamatter sa akin, yung love ko kay Tony and yung love ko para kay Tyronia. Ang love story ni na Tony at Tito Vince nagsimula noong 2017. So, nag-meet kami ni Tony 2017 sa isang dance studio sa Laguna. Meron po siyang girl group that time. Ako naman po ay may grupo ng dance. Oo. Actually, ang paningin ko lang po talaga sa kanya nung una ate talaga eh. Tapos, second meet namin sa dance studio, naghahanap po siya ng MC or hype man ng girl group niya. Okay. So sabi ko, pwede ako. Teka lang mga pamangkin, bago tayo magtuloy-tuloy sa aking video na ites. Kasabay ng pagkakalapit ng loob nilang dalawa ay ang pag-usbong din naman ng career ni Tito Vince sa mundo ng social media. I love you more than yesterday. Okay. You are prettier than yesterday. Hanggang ang dalawa nagkapalagayan ng loob at naging opisyal ng magkarelasyon. Oh my God! Sino naman ang masari ko? At saka Valentine's mo, thank you. Thank you po. At si Tito Vince, napalapit na nga sa anak ni Tony na si Tyronia. Hindi ako nahirapan kuhanin yung loob ni Tyronia. Una pa lang, nag-click agad kami. Kakulitan niya, kakulitan ko. Si Tyronia, syempre, first daughter. Siya ang first child ko, kumbaga. Hindi man siya galing talaga sa akin. Anak ko siya by heart. Pero nagustuhan mo. Siya na rin ang tumatayong padre de pamilya ngayon sa Toro family. Pero sino nga ba si Tito Vince bago siya maging vlogger? Ang pinaka naaalala ko sa buhay ko, wala akong pera. Kasi lumaki akong walang pera eh. Kasi ang mama ko nasa ibang bansa. Tapos ang papa ko, ng ibang babae. So, Naiwan kayo magkakapatid? yes. Ang nagpalaki po sa amin ay lola ko. Wala akong pambiling ganito, wala akong pambiling ganyan. Lagi ako naiinggit sa mga classmates ko pag may bago silang gamit. Sana maranasan ko rin to, no? Kaya ipinangako ni Tito Vince na kapag nagkaanak na siya, bibilhan niya ito ng mga bagay na hindi niya kayang bilhin noon. Let's go guys! Katulad na lang ng sapatos. Siguro si Daddy. 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 Kaya noong nakaraang birthday ni Tyronia, ang regalo niya rito, sapatos. Nung birthday na nga ni Tony, nag-viral pa ang birthday gift ni Tito Vince na 32 million pesos worth of insurance. Ang beneficiary ay si Tyronia. Kasi para sa akin, walang kahit anong material na bagay ang makakatumbas para sa future ng mag-ina ko. Pero kahit nakabuo sila ng isang masayang pamilya, katulad ng iba, may pinagdaraanan din silang problema. At isa na nga riyan, ang hirap nila sa pagbuo ng sariling anak. Magiging buo kasi talaga ang pagiging isang tatay mo. Pag pure love and intention,
Talagang kusang lalabas yun sa Wala akong sinasabi sa'yo na hindi mo nagagawa yung ibang bagay. sobrang dami naming struggles. Ang daming moment na huminto kami. Nakipaghiwalay pa siya sa akin kasi parang sabi niya, parang hindi naman ibibigay sa atin to eh. Sumusuko na siya. Hindi mo sinabi sa akin na 5 minutes, hindi kita pagkita. Kahit na mag-ipilit ko. Yung pinaka-try talaga namin na nag-aaway kami January. Ang pag-aanak, minsan na rin daw naging mitya ng kanilang hiwalayan. Ang unang hiwalay po niya talaga na in-offer sa akin, yun yung hindi kami makabuo ng baby. Na-frustrate siya. Yes, na-frustrate siya. Sabi niya, hinto na natin yung pagsubok. Hindi namin alam, noong mga oras mo pala na yun, na inaaway niya ako, buntis na siya. Oh my God. Oh my. Oh my. Pero ika nga nila, good things take time. Ano yan? Kaya naman itong February, sinurpresa ni Tony si Vince sa balitang nagdadalang tao na siya. Dati ka na ulit. Pero kamakailan na nga, naging laman na naman ng balita ang di umunoy hiwalayan ng dalawa. Kinaya ko nung una, na-practice ko na. So, kayang-kaya ko sa pangalawa. Back to #singlemom. Nangyari po kasi, si Tony, syempre, naglilihi. Pinaglilihian siguro ako. Lahat na lang ng mga negative kong ugali, sinasabi niya sa ate niya, sinusumbong niya. So ako nung moment na yun, magbanggit ka naman ng magandang ugali ko. Wag naman yung puro kasamaan ko. Napapatulan ko siya, natataasan ko siya ng boses. Yun yung worst po naming away. Naghiwalay kami for 8 hours. 8 hours. Yes. Yun po kasi talaga yung first time na naghiwalay kami ng hindi ko siya sinundan. Pero akala mo talagang yun na yun. Yes. Kasi- nung time na yun, parang feeling mo, the end Yes na yun. po. So umalis siya. At talagang totoo to, hindi Yes po. para may maipang material Yes. kayo or Hindi ano, po. hindi. Hindi po talaga. Walang ganong mga... Wala pong ganun. Kasi hindi po namin gagawing biro or prank or katatawanan ng breakup kasi masakit siya eh. Eh sino naman kaya ang unang tumiklop sa matinding away? After 8 hours, di ko na kaya. Sabi ko, ganito pala yung mundo nang walang Tony Fowler sa buhay ko. Pumunta na ako. Una, syempre, bilang babae, ma-pride. Ay, hindi, ayoko na talaga. Pero, the end of the day, napatawad niya ako. Nakalaunan ay nilinaw nila at sinabing dahil lang ito sa mga mood swing ni Tony habang nagbubuntis. This is not for content. Yesterday, nagkaroon kami ng matinding away. Pero hindi ko hayaan na maghiwalay kami. Tinopak lang yung buntis. Okay na. Kami ng ate nagre-regret niya. ka naman talaga doon. Sobra po. Kasi ngayon po, mas pinapractice ko na yung patience ko, mas pahabain pa. Yun po. So, naging better person ka talaga dahil dyan. Si Tony po ang nagpalabas ng better version ko. Hindi po magkakaroon ka ng kapatid, yan. Alam niya na! Ngayon, syempre, nung magfa-Father's Day, kasama ka na rin Yes sa mga po. magdiriwang ng Father's Opo. Day. Sobrang saya ko po talaga. Diba? So, ano yung pinaka nilulook forward mo doon na pag sinabihan kang Happy Father's Day? Oh, anong feeling nun? Masarap po sa pakiramdam. Si Tito Vince, isang halimbawa na hindi nasusukat sa dugo ang pagiging haligi ng pamilya. Basta't marunong kang magmahal at mag-alaga, karapat dapat kang tawaging ama. Tony, Tyronia, and kay Baby Tyrone, alam ko mapapanood nyo to. Sobrang mahal na mahal ko kayo. Alam kong halos araw-araw ko nang sinasabi to na mahal na mahal ko kayo at gagawin ko ang best ko para sa inyong tatlo. Hindi to magbabago. And Happy Father's Day! Thank you so Ako much nang po. unang babati sa'yo Thank you for so this much year. po. Thank you po. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Mga kwentong puno ng puso, tampok namin ngayong Sabado. Magandang gabi, ako po si Vicky Morales. Sing-sing sa namamaga ng daliri, paano kaya maaalis? Ano ka lang? Relax ka lang. Isang motorista to the rescue sa isang PWD. Salamat. Graduation season is on! Kaliwat kanan ang mga nagsusulputang graduation gift paandar online. Sa isang video, kitang nagtutulak ng kariton ang isang PWD nang biglang may isang Good Samaritan na bumaba at handang tumulong. Sa kalsadang puno ng mga sasakyan,
hindi maiwasan ang mga driver na nagkakairingan, na kung minsan nauwi pa sa road rage. Pero ibahin nyo ang video na ito mula sa Valenzuela, kung saan isang lalaki ang nagsanhi ng traffic. Pero imbis na magalit ang mga nasa likod niya, abay, tinulungan pa siya. Ang lalaki na nakuna ng video, halos matumba na. Gumegewang-gewang sa paglalakad at tila napapasubsob na habang itinutulak ang kanyang kariton. Sa aming pagsasaliksik, napag-alaman naming ang lalaki sa video ay isang mangangalakal sa Valenzuela na dati raw na stroke, kaya hirap na ikilos ang kanang bahagi ng kanyang katawan. Ito napakasipag na tao. Siya yung tao na sanay sa trabaho talaga, kaya hinahanap-hanap ng yung katawan niya, yung trabaho niya. Nang maipost na nga ang video, marami ang naawa kay tatay. Pero teka, may lilinawin daw si Ging patungkol sa sitwasyon ng matanda. Hindi naman po siya ganun ka, yung pamilya niya. May kaya naman. Suportado raw siya at di pinababayaan ng kanyang pamilya. Hindi po siya pinapabayaan kung sa pagkain, walang problema. Ano niya lang talaga yun para sa sarili niya, para hindi siya mainip sa bahay. Kasi lagi niyang sinasabi, exercise lang daw niya yun. Nakausap ng Good News team ang matanda at ang kanyang pamilya. Pero minabuti nilang hindi na magpaunlak ng panayam. Ang rider na tumulong para itulak ang kariton sa pataas na kalsada, napasugod lang daw noon sa lugar dahil naospital ang kanyang tiyahin. Ang ganitong mga kwento, patunay na marami pa rin ang may mabubuting puso. Ito ang hugot ng ating social experiment ngayong Sabado. In 3, 2, 1, action! Ang ating kasabwat, eto at umarte pang nahihilo sa init. Maya-maya pa'y bumaba na ang lalaking ito sa kanyang motorsiklo para sumaklolo. Na-stroke kasi ako eh. Kaya nanghihina ako. Tubig. Nahihilo lang ako. Kayo muna oh. Ang lalaki, tinulungan pa si tatay na itulak ang kariton papunta sa lilim. Wala kayong maintenance? Meron, kaso hindi ako nakain ng kanina eh. Pero ang good news, isa pang babae ang pumagitna sa eksena para mag-abot ng tubig. Salamat. Doon nasa silong. Thank you. Aba, at marami ang nag-abot ng tulong kay tatay ha. Oras na for the big reveal. Sir, sa GMA po kami. Social experiment po yung ginawa namin sa Good News. Ano kaya ang nag-udyok sa kanilang tulungan si tatay? Kailangan kasi pag ganyang mga situation, kailangan rush na madala siya sa open area, yung hindi siya mainitan kasi baka may mag-trigger pa kung talagang may high blood siya or may stroke siya. Kanina naisip ko pera na lang bibigay ko para pangkain niya. Tapos food sana, kaya lang masyadong matagal yung food kasi may pila. So kumuha na lang po ako ng tubig agad. Si tatay, balik acting na. At sa pagkakataong ito, itinarget namin ang mga taong namamahinga sa kantong ito. Sa gitna ng kunwaring pagkabalisa ni tatay, isang babae ang lumapit para paypayan ang ating kasabwat. Habang ang lalaki namang ito, inalalayan si tatay para makaupo sa gilid. Doon lang tayo sa gilid. Tapos ka naman tayo magtinda? Oo. Saan galing? Saan ba galing tayo? Doon ako sa kabila eh. Kaya lang parang na-stroke kasi ako eh. Na-stroke ka. Kaya oras na para isang bulat na eksperimento lang ang lahat. Sa GMA po kami. Social experiment po siya kung may tutulong kay tatay. Nakita po namin si tatay nahihilo po. Kaya po tumakbo po ako, pinaypayan ko po siya. Wala po, nakawa po ako, nakaupo na po siya dun.
Dapat tinutulungan natin sila dahil balang araw tatanda rin tayo. Sa huling pagkakataon, muli pang rumolyo ang aming mga kamera. Pero ang twist, Aray ko, Tay! Ba't naman di ka tumitingin sa dinadaanan mo? Pasensya na talaga, hindi ko sinasadya. Akala ko hindi ka tatamaan. Aray ko naman, Tay! Ano ba yan? Ba't hindi naman po kayo tumitingin sa dinadaanan nyo? Pasensya ka na, Neng. Hirap akong Hindi lumakad. mo ba nakita na andito ako? Hirap akong maglakad. Ang hawak ng daan ko, hindi niyo po ba nakita na andito ako? ang babaeng ito na nagtitinda, kalmadong lumapit sa komosyon at pumagit na sa pagtatalo. Pasensya na, pasensya na. Pasensya na. I-reveal na natin ang eksperimento. Kung may aawat po, kung sakaling may magkomprontahan. Dispituin natin sila. Hindi pwede ganyan kasi ano na yan parang magulang na natin. Pag may nakitang tao na nangangailangan, ang tendency naman talaga nila tumulong. Paano ako makakatulong in my own very way? Ang kapansanan, hindi hadlang para mamuhay ng marangal. Pero sa tulong ng kapwa, ang hirap na dinaranas, kahit paano, nagkakaroon ng kaginhawaan. Ano kayo muna, oh? Doon lang tayo, sa gilid. Salamat. Doon, nasa silong. Thank you, thank you. Graduation season is on! At para i-celebrate ang mga graduate na ilang taong nagsunog ng kilay, kaliwat kanan ang mga nagsusulputang graduation gift paandar online. Dito. Ang ilang pakulo, nakaaantig ng puso. Iyak niyo. Sa Cabanatuan City, sinurpresa ng mga kaibigan ang kanilang mga nagsipagtapos na kabarkada. Dahil ulila na sa kanilang mga ina, ang kanilang sorpresa. Congratulatory message sa isang kartulina na nakadikit mismo sa nicho ng kanilang mga ina. Naku, siguradong proud sila sa inyo. Nag-graduate na. Si Camille naman from Cotabato na nagtapos with flying colors, hindi bouquet of flowers ang tinanggap mula sa boyfriend, kundi kambing! Laking gulat daw niya nang makita ang kambing sa mismong graduation, lalo pat ang boyfriend niya hindi raw mahilig manurpresa. Praktikal! Pero kung paandaran lang din naman ang pag-uusapan, mawawala ba naman ang usong-uso ngayon na money garland? Pero sa kasagsagan ng money garland trend, meron din naman tayong mga first honor pagdating sa creativity. Na wala man daw maraming pera, nakalilikha pa rin ng sarili nilang garland. Katulad na lang ng graduate na ito na imbes na pera, candy ang nakasukbit sa leeg niya na ibinahagi pa niya sa mga kaklase. Everybody happy! Pero paano kung ang isabit sa iyong garland hindi pera o pagkain kundi sabon panlaba? Ang may pakuluraw nito, ang 24-year-old teacher na si Jazz mula sa Norala, South Cotabato. Ang sabon garland, sorpresa raw niya sa pinsan si Jamaica na nagtapos sa grade 10 noong nakaraang May 30. Sobrang close po kaming dalawa. We treat each other like yung parang siblings. Bata pa po kami. Ako pa yung palaging sinasama niya kung saan siya pupunta. At doon nanggagala siya sa friends niya. Ako talaga yung sinasama niya, ma'am. Laking gulat niya nang may pasabong panlaba garland pa. Nakita ko siya na may bit-bit po na garland. Hindi ko talaga na-expect na detergent pala powder yung gagawin niyang garland sa akin. Nagpunta muna ako sa sari-sari store. Kumuha ako ng ano bang pwedeng isabit or ano kaya yung memorable na pwede kong iregalo.
Pero imbis na masabo ng pinsan dahil sa kanyang ginawa, si Jamaica natuwa pa raw. Sakto raw dahil hilig niya talaga ang paglalaba. Baka binigay niya lang sa akin yung para mas masipagan ko talagang maglaba. Sa bahay nila, siya yung naghuhugas ng pinggan, tumutulong kay mama niya maglaba. So, bali yun yung parang simbolo niya sa akin. Bibigyan ko siya ng ganito kasi para maibsan lang yung gastusin nila sa pagbili ng sabon tsaka detergent. Pero teka, hindi lang daw basta trip ang ginawa ni Jazz ha. Ang paggawa raw kasi ng mga kakaibang garland, talagang tradisyonan niya. Meron akong nabigyan, parang nagkakilala kami dahil sa mangga. Ayun, binigyan ko siya ng garland na mangga. Naging kaibigan kami dahil sa chichirya. So, binigyan ko sila ng chichirya. Simple man ang regalong garland, nagmula naman daw ito sa puso niya, lalo na ang ibinigay sa pinsang si Jamaica. Constant honor student daw si Jamaica simula elementary. Nakaka-pressure po, ma'am, kasi kahit nape-pressure ako kahit hindi lang ako madala sa honor pag nasa high school na ako. Kaya sinisipagan ko talaga mag-aral. Thankful man daw sa natanggap niyang sabon garland, si Jamaica meron daw talagang minimiti-miting graduation gift. Yung stuffed toy, ma'am, yung strawberry na stuffed toy. Sabi niya, ate, kahit sa birthday ko or sa graduation ko, bigyan mo naman ako ng stuffed toys. And then, hindi ko siya nabigay kasi hindi siya kasya ng bulsa ko. At dahil deserve naman talaga ni Jamaica na matupad ang kanyang graduation gift, Jam! Hello! Thank you! Lamay ko pa. Always remember, andito lang ako palagi para sa inyo. Sana hindi siya mag-iba at sana maging more successful pa po siya. Thank you! tulad ni Jamaica, talaga namang deserve ng ating masisipag na mga graduate ang mabigyan ng reward ngayong graduation. Pero paalala ng Department of Education, hinay-hinay sa pagbibigay ng mga monetary garland. Kung maaari, iabot na lang daw ito sa bahay para maiwasan ang pagkukumpara ng mga bata. Hindi naman sukatan ang laki o presyo ng mga regalo tuwing graduation. Sabi nga nila, it's the thought that counts. Kaya sa ating mga graduate, congrats sa inyong tagumpay! Ayan, June na! Kaliwat kanan na naman ang kasalan. Kaya naman ang mga singsing, siguradong mabenta. Ano ka lang? Relax ka lang. Pero paano kung ang singsing na iyong sinukat, na-stuck? Namaga? Nangamoy? Nangangamoy na nga. Nasa loob. At halos bumaon sa iyong daliri. Aray ko po! Matatanggal pa kaya ito? Wait lang. Isang post, kitang magana ang daliri ng isang babae dahil sa singsing na di matanggal. Ang tumulong sa kanya, eto, panuurin ninyo. Ang jewelry repair shop na ito sa May Kawayan, Bulacan, imbis na maging pagawaan at bilihan ng alahas, nagbistulang operating room. Nang ang isang babae, lumapit at dumaing sa hindi matanggal na singsing. Nahanap ng good news ang babae sa viral video, ang nanay na si Pia. Sa anak ko po yun. May kaibigan po siya, hindi makauwi. Sabi niya, pre, hawakan mo to, tutubusin ko to pag nakauwi ako ulit. Ang singsing daw kasi na ito, isinanla sa kanyang anak sa halagang 100 piso. Tinabi ko lang dito, ewan ko, nakatikat-tihan kong suotin. Tapos nakalimutan ko lang tanggalin. Pero sa hindi malamang dahilan, ang singsing na maluwag naman daw noon, pagkatapos ng halos isang buwan, bigla na lang sumikip. Bawat araw sumisikip siya. Tapos ito kamay ko talaga laging namamagato kasi sira na to dahil sa kakatrabaho na pagod, basa ng basa. Ginawa na nga raw niya ang lahat, gaya ng paglagay ng lotion, mantika, at sabong panlaba. Pero ang singsing ayaw nang maalis.
Naputol naman daw nila ito ng bahagya. Kinatyo ng nipper lang dahil akala namin kaya na po namin baliin ng gano'n. So, ang tigas po pala, hindi namin alam. Pero ang singsing, ayaw talagang mag-let go. Habang kinikilos ko bumabaon, lalong namaga, lalo siyang bumaon, humigpit. Yung laman dun sa loob, ang baho na talaga kasi nga, nakukulob na siya. Pero ang mas ikinatakot daw talaga ni Pia, nang ipa-check up na nga raw niya ito sa clinic, gusto na raw itong putulin. Ang tabis na magagawa natin dyan is putulin. Ayoko, umiiyak na ako. Sabi ko, wag nalang tanggal kahit napakasakit talaga, grabe. Hindi raw maaring mawala ng daliri si Pia dahil ang kanyang kamay malaking bagay sa kanya. Maapektuhan daw kasi ang kanyang trabaho bilang kasambahay. Kaya naman, nagbakasakali na siyang humingi ng tulong sa mga jewelry shop. At ang good news, nang lumapit siya sa mag-asawang sina Marvel at Junisha, agad silang tumulong ng walang hinihinging kabayaran. Pero hindi kami naniningil. Kaya lang ginagawa lang namin, naawa lang talaga kami. Yung bang nalabagan yung loob ko. Sa halos 30 taon nila sa negosyo ng pagre-repair ng alahas, madalas na raw ang ganitong problema. At ngayong taon na nga lang, pang-apat na raw si Pia sa lumapit sa kanila. At tuwing may ganitong problema, hindi raw nila kayang hindi tulungan. Nagulat nga ako sa kakayahan nito. Sabi ko, ano kang gagawin nito? Pinakita nila yung kamay nila. Talaga palang grabe. Nalubag ako dahil parang umiyak na siya sa sakit eh. Susubukan ko lahat ng magagawa ko para matanggal. Nang maipasok ang dalawang alambre, pagkatapos ng 1.5 oras, pinagtulungan nila itong hilahin. At sa wakas, ang singsing bubuka na. Malaya na ang daliri ni Pia. Parang gumaan yun, yung pakiramdam ko na hindi ko alam. Sa tuwa, nag-iwan daw si Pia ng 500 piso sa mag-asawa bilang pasasalamat. Humingi ako ng tulong, kumbaga kahit ano yung meron ako, ibibigay ko po sa kanila. Ayon kay RM San Victores, isang emergency medical technician, kung makararanas man daw ng ganito, ang kanyang paalala, Pwede tayong mag-apply ng cold compress. Para saan yung cold compress? Initially, natural analgesic o yung tinatawag nating pain reliever, pampamanhid muna ng konti, no? Para dun sa surface ng ating daliri. pwede rin daw subukang putulin ang singsing katulad ng ginawa ni Pia. Pero siguruhing ipagawa sa profesional o sino mang trained dito. At siguruhin din na pagkatapos nito, kaagad itong dalhin sa pinakamalapit na ospital. Pagkatapos ng ilang linggo, ngayong araw, muli silang magkikita. Ayan o, diba? ang bakat. Diyos ko, ang bakat ng ano naman. Salamat Pati ang 500 piso, ibinalik na rin ng mag-asawa kay Pia. Nagulat ka rin, iwanan mo tapos umalis ka na. Ma'am, thank you kasi yung tulong na nagawa niyo sa akin, hindi mapapata ng kahit na sino. Kasi marami po ako nilapitan dito, kayo lang po yung pinakiusapan ko na talagang hindi kayo nag-atubili, tinulungan niyo talaga ako. Sana pag meron tao pong dumating na kagaya ko, na ganun yung problema nila, matulungan niyo rin po. Sa susunod, ma'am, pagka napansin nyo yung mga ring nyo na medyo masikip na, huwag na kayo mag-atubili, dalhin nyo rito, re-resize natin libre. Sa mga ganitong klaseng sitwasyon, huwag matakot humingi ng saklolo. Dahil siguradong may mga taong handang tumulong sa'yo. Para sa iba pang mga kwentong may puso, inspirasyon at good vibes, i-follow lang ang Facebook page ng Good News at GMA Public Affairs. Mag-subscribe na rin sa GMA Public Affairs YouTube channel. Patunay ang ating mga kwento na meron pa ring kabutihan sa gitna ng ating mga pinagdaraanan. Magkita-kita pa ulit tayo sa susunod na Sabado. Ako po si Vicky Morales at tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong good news yan.